Ngayong araw nga ay nagsimula na silang maglagay ng mga poste. Pero bago yon ay naglagay muna sila ng mga spacing bar sa ilalim nga ng footings. At medyo mabigat nga ito kaya kailangan ay maraming tao talaga yung bubuhat. At baka may mag-comment na naman dyan na mahina na naman yung aming worker. What? Halika nga din eh. Pag nabuhat nyo ng 4 lang kayo, bibigyan ko kayo ng tig-iisang pelisya. Medyo kinabahan nga ako habang nanonood ako dahil nga si kuyang nakaitim eh mag-isa nga lang sa baba. Mainam na nga lang ay may lumapit pang dalawa para nga tulungan sila. At dito ko nga din nakita na talagang tumagaktak yung pawis nga nilang lahat. Para nga din kaming may bayanihan nga nitong araw. At dito nga sa part na to ng pagpapagawa namin, na sobra nga akong nalibang. At panay nga Diyos ko po na lang inasasabi ko dyan. At least nakanervous ako sa kanila, diba? Habang binababa nga nila yan, napagmasdan ko nga itong si kuyang nakahubad. Napansin ko nga na bakit kaya walang may abs sa kanila? Charot! Naghanap ng abs. So mabalik nga tayo dito. Kaya nga ganyan yung pagkakalagay ng poste dahil nga naka-firewall kami dito banda. Pina-firewall na nga namin yan dahil puro setback nga yung nangyari sa amin. At para nga din mabawi namin yung space sa loob ng bahay. At kung ipipilit nga daw namin yung may paikot na garden, hindi nga makukuha yung 5 kwarto. So ayan, nakahinga na nga kami nung nakatayo na nga itong poste. At inaayos na nga lang nila para nga hindi palay. Naglagay na nga din sila ng mga kahoy para nga maging alalay nitong poste. Pagkatapos nga nila maitayo yun, lumipat naman sila dito sa kabila. Tuloy-tuloy nga yung trabaho nila ngayon at sabi ko naman sa inyo, inuna lang talaga nila yung paghuhukay. At ang dami pa ang negative comments nung nag-upload nga ako ng 10 days video nila. Hindi naman nila kami nasubaybayan simula nung day 1. Habang nagtatayo nga sila ng mga poste, meron din nagsasalansan ng mga bakal. Kaya naman pagkatapos sila itayo yan, talaga namang meron na kaagad nakasunod. At dito nga din yung part na medyo challenging. Dahil nga yung dadaanan nila may mga hukay. At mapapadasal ka na nga lang na sana nga walang mapano sa kanila. Kaya bawal manood yung mga nervyosa sa ganito. Mainam na nga lang din na wala ngang absent sa kanila ngayong araw. Kung kinalang ko lang nga, baka pati si Willie nagbubuhat dyan. Napansin ko nga din na meron din palang naglalagay ng mga graba sa ibang butas. At talagang tatapusin nga nila yung pagtatayo ng mga poste ngayong araw nga. Kaya wag nga kayo masyadong negative at kanya-kanya nga kayo ng diskarte. Kung makikita nga lang natin yung mga tinatayo nilang bahay, talagang malalaki nga. At yung huling ginawa nga daw nila sa may orchard. O orchard ba yun? At kahit i-search nyo nga, talagang malalaki nga yung bahay doon. Tingnan din natin yung diskarte nila. At na-appreciate din naman namin yung mga comment at suggestion nyo. Dahil nababasa din naman nila yung mga kino-comment ninyo. Dahil nga sa inyo, nagiging engineer nga ako araw-araw. At nagkakaroon nga kami ng dahilan para nga kulitin din yung engineer namin. Sa totoo lang, ayaw ko nga din magkamali talaga dito. Kaya araw-araw nakapokus din talaga kami sa pinapagawa namin. At mababait din naman talaga tong mga workers namin. Dahil pag oras ng trabaho, trabaho talaga sila. Dumating na nga din ngayong araw yung mga in-order naming tubo kahapon. At ito nga yung inabot ng 69,383. At pagkababa nga ng mga item, pinabilang nga ito ni Foreman. Kasama na nga sa mga in-order namin yung mga tubo ng drainage at pang tubig. At wag nga kayo maniwala sa mga nagsasabing 200 or 300,000 daw may bahay ka na. Diyos ko, napakalayo sa katotohanan. Wala pa yung mga hollow blocks dyan, ha? Sa tingin nyo, magkano kaya aabutin namin dito? Ito yung isa sa magandang i-comment nyo para makaligtas naman ako sa pagiging engineer ko. Mabalik nga tayo dito at napakadami pala na itong mga tubo. At nahinto nga sila sa pagtatayo ng poste dahil nga nabisi sila sa pagbibilang neto. Masabay pa nga sa kainitang tapat. Kaya pawis na din kami neto. Tumulong din naman ako magbilang dyan, mga 20. 20? After nga namin magbilangan, back to work nga ulit sila. At ito nga si Foreman, tinitingnan kung okay na nga ba yung graba ng ibang butas. Maya-maya nga, dumating na din tong graba at buhangin na in-order nga din namin. At inabot nga din kami dito ng 52,500. Pinapakita ko na nga sa inyo yung mga resibo para nga may preference kayo kung sakaling magpapagawa kayo ng bahay. At kada dating nga ng mga deliver, pinapacheck namin kay Foreman kung tama ba yung mga dinideliver sa amin. Ay nga, di rin talaga biro yung presyo ng mga materyales. At syempre, humihingi din kami ng mga freebies kamukha nga ng pala. Metro, ewan ko kung nabigyan na nila kami. Baka naman. After nga nila maibuhos yung graba, nabalaho pa nga sila dito. Mainam na nga lang, may maiksi kaming bakal at yun nga yung kinabit nila dun sa ilalim. At yung mga buhangin nga, hindi pa naibababa kaya nahila kaagad yung truck. Ganito nga ang itsura namin kapag ka nga may deliver dito. At nagkataon pa nga na nagkasabay-sabay din sila. At pati nga yung drone namin, gamit na gamit din namin ngayong araw. At 3 battery nga din yung inubos niya ngayon. So, eto na nga yung aerial shot dito sa ipinapagawa natin. So, sobrang dami nga ng deliver, hindi na namin namalaya na naitayo na pala nila lahat yung poste. 10 poste
poste nga iyan at tinapos nga lang nila ng isang araw. Medyo maaga pa nga niyan. Sabay sabi nga ni Foreman na kung makakabili nga daw kami ng manok ngayon, bumili na nga daw. Dahil nga pwede na nga din daw kami magbuhos ngayong araw. Kaya nga lang, nung nagpunta kami ng palengke, puro native nga yun nandun. At konti nga lang daw yung dugo noon at baka hindi nga umabot sa 10 poste. Kaya napagdesisyonan na lang namin na bukas na nga lang din magbuhos. Dahil nga bumubuhos na nga din yung ulan. At hindi na nga din namin kaya dahil pagod na nga din kami. At yung mixer nga kailangan nga din paandarin pa ng 1 oras. Kaya naman wag niyo kakalimutan i-follow. Bukas na lang ulit!